this is Doc Jeep. So mag-live Facebook tayo. Sa mga gusto mag-tune in, mag-tune in na po dahil mag-start tayo. Alam niyo po ba sa buong mundo guys, no, sa mga naka-tune in dyan, marami pong nagkaroon ng problema sa mga mata, lalo po. According sa WHO, ito po, sabi po ng World Health Organization, 2.2 billion dito ang may problema sa mata. Kasi ang population po natin sa buong mundo is already going to 9 billion. Okay? So napakalaking porsyento po nito. No? Kasama na po dyan yung may mga glaucoma, no? Katarata, diabetic retinopathy, etc. So napakalaking porsyento po nito. Okay? According naman po sa DOH, ito po, okay? 200,000 dito sa Pilipinas ang may maculopathy. Ano yung maculopathy? Mamaya ko explain ko yan later on. So pagkasasira po ng ating macula, kasi po yung macula sa ating mata, siya po yung nagbibigay ng clear details para makakita ka ng isang mukha ng appearance ng mukha ng tao. Okay? Yan po, 200,000 yung maculopathy. Nasisira po yung macula. Mamaya, explain natin yan. Na 300,000 dito ay may glaucoma. Hindi niyo po ba alam, ano, ang glaucoma, isa po yan, pangalawa po yan sa nakakabulag sa buong mundo, sa ating paningin. And number 4, refractive errors. Kung nakakaramdam po kayo ng astigmatism, nearsighted, farsighted, kabilang po kayo dito sa refractive errors na kung tawagin ito, 400,000. Then cataracta is 1.1 million. Kasi the number 1 cause of blindness sa buong mundo is cataract. Ang cataracta po kasi nag-start when you are going to 60 years old. Then ang diagnose dito is 4 million. Okay? So kung mapapansin nyo po sa panahon natin ngayon, no, halos karamihan ng mga gadget ngayon, yung mga cellphone company, ang nilalabas nila ngayon, hindi na 4G, no? Ano na po? Puro 5G na. No? So kung mapapansin nyo, ang technology pataas ng pataas. Kasi yung 4G, medyo mapapatrip ka kapag medyo mabagal yung internet. Pero po sa ngayon, medyo pabilis na. Dahil papasok na po yung technology, ito na po yung pinaka mas mabilis. Kesa sa 4G, ito na po yung 5G. Pero po, dapat natin isa-alang-alang, ang pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa, hindi naman po yan nakakahadlang. Pero kapag ang technology ang pag-uusapan natin sa panahon natin ngayon, halos karamihan po ng mga bata ngayon may mga gadget na, tama? And number 1, apektado dito yung kanilang mga paningin. Okay? So kapag paningin na po pag-uusapan natin, hindi nyo po ba alam napaka-importanting bahagi ng ating mata? Yan ang pinaka-importante. Kasi once na ikaw ay lumaba ang mata mo at nabulag ka, maaaring apektado din ang inyong kabuhayan. Lalo-lalo, kung pamilya ang pag-uusapan natin, napaka-delikado po niya kapag nawalan tayo ng paningin. Okay? According po sa DepEd official, di ba po nagkaroon ng first lockdown noong 2020? Eh syempre, tigil lahat ang negosyo. Pati pag-aaral, pati po pagtatrabaho sa opisina. Okay? Even po yung mga bata, apektado dito. Alam niyo po, sabi po ng DepEd official, noong 2020, syempre hindi naman po makakapag-aaral yung bata. Ginawa nila ng paraan. Nagkaroon tayo ng modular, nagkaroon ng online schooling. Tama? Alam niyo po ba, yung total ng mga batang nag-aaral ng Luzon, Visayas, Mindanao during lockdown, dahil naka-online sila, 27.7 million dito ang current student from Luzon, Visayas, Mindanao ang naka-online. Sa pag-aaral po ng DepEd official, 60% dito ang nagkaroon ng problema sa mata. 16.6 million estudyante ang nagkaroon ng problema sa mata. Kaya halos karamihan po dito sa Manila, lalo-lalo po doon sa mga yung widang gadget, halos karamihan ng mga bata dito apektado. Kung mapapansin niyo po, punta po kayo sa mall. Kasi nag-experiment po ako sa mall, nakaupo ako doon. Para pumasok sa isip ko, alam niyo po, pumunta ako sa mall, nagbilang ako ng mga taong nakasalamin. Grabe ang dami. Ang nabilang ko 300 na mga bata halos karamihan tama? Bakit? Bakit kaya? Diba? So, kayo na pong mag-adjust kung ano ba yun. Siguro maaari sa gadget. Kasi alam naman po natin, diba? Alam naman natin ang gadget, ang isa sa mga dahilan bakit lumalabo ang mga mata ng mga bata. Alam niyo parang sa mga bata, pansinin niyo po yung mga bata. Kapag naglalaro po yun ng gadget, halos nakatitig na no? Halos hindi na kumurat yung kanilang mga mata. Alam niyo po ba sa pag-aaral ng mga dalubhasa, kapag nakatitig ang isang bata sa gadget,
halos hindi sila kumurap. Kasi yung mata natin, kumukurap po yan ng 25 times per 1 minute. Kailangan mag-blink, di ba? Kailangan mag-blink. Bakit kailangan natin mag-blink? Para basain yung cornea natin, para maging relax at maging nakakita tayo, maging normalize. Okay? Kasi kapag hindi na-repress at na-relax at hindi nabasa, wala nang detoxification na nangyayari. Nagkakaroon na po ng dry eyes ang mga mata ng bata kasi hindi na kumukurap. Kapag nagkaroon ng dry eyes sa mga bata, parang ganun sila, adik, papikit-pikit, no? So, ang mangyayari, kapag nabasa, kapag natuyo yan, ma'am, sir, ibig sabihin yan, nagsisimula na po dyan yung problema sa mata. Kaya ang ating mga apo, mga anak, bigyan po natin sila ng protection. Sabi nga nila, prevention is better than hospital bill. Okay? Kasi bakit? Sa panahon ngayon, hindi na po pag-uusapan natin kapag na-hospital ka, hindi na po pinag-uusapan dyan kung magkano yun dyan Kung may pera ka. Kung wala kang pera, pag-uusapan yung budget, tama? Kung ang mata, apektado ma'am, maintenance na yun. Okay? Sabi ko nga po sa inyo kanina, napaka-importanting bahagi ng ating katawan, ang mata. Okay? Punta tayo dito sa ating mga mata. Ito po yung human anatomy of the eye. Simple lang to. Sisimplihan lang natin to. Ito yung ating eyeball. Okay? Yung unang layer ng ating mata, ang tawag dyan ay cornea. Okay? Yung cornea na yan ay wala po yung ugat, walang dugo. Walang dugong dumadaloy dyan. Kasi para lang po siyang tin, para siyang plastic, no? Ito po kasi yung unang protective layer ng ating mata. Para saan? Sa mga bacteria, sa mga viruses, etc. Pero po, napaka-sensitive niyan. Kung ating napaka-sensitive ng ating cornea, kapag nalapuwing ka luha ka ng luha, nagdudot nga lang po yan no? Pwede kang magluha-luha, halos parang masakit, diba? So ang point ko dito ma'am, itong cornea to, ito po yung binabasa, kaya ka nagkukurap. Kailangan natin pong babasahin nga, mag-relax at mag-repress ang ating mata. At para din pampatay, kasi ma'am, pag nabasa yan, pag pumasok yung bacteria, pwede siyang mamatay doon. For protection din po yan, okay? And then, yung iris, yan po yung kulay ng ating mga mata. Sa mga tiga-Asia, ang kulay ng ating mga mata is brown. Sa mga ibang bansa, mga Amerikano, ang kulay niyan is blue. Dalawa lang kulay ng mata, brown and blue. Okay? So, yan. And then, pupil, yung pinakamaliit na itim sa ating mata. Yung pinaka-middle, sa pinaka-gitna, pupil. Okay? Yan po yung pupil. So, ang nangyayari, may liwanag na papasok, unang dadampi sa cornea. Okay? Pagdampi sa cornea, dadampi yan, papasok yan sa pupil. Kung mapapansin nyo po, ang liit ng pinakabutas ng ating mata, yung pinakaitim, yung pupil, doon po papasok yung liwanag. Okay? Pinapaliit na yung liwanag. Kasi bakit na pinapaliit? Kasi ma'am, sir, kailangan concentrated yung pagpasok ng liwanag sa kanilang mga mata. Hindi po pwedeng malaking signal kasi hindi nila ma-details, may bibigyan ng details or makikita kung ano man yung picture, image ng isang tao. Kailangan maliit siya. Papasok sa pupil, then papasok dito saan? Sa lens. Nakita niyo po yung parang mentos na yan. Napaka-importante po niyan kasi yung lens na yan ng ating mga mata, yan po ang nagsisilbing camera ng ating mata. At dyan din nagkakaroon ng problema kapag nag-age ka ng 60, ito po yung nasisira. Nagkakaroon po ng katarata. Explain ko yan later on. Okay, pag walang problema, tatagos yung liwanag. Dadaan dito. Ano nakita niyo po ba itong parang orange na to na red-orange? Yan po yung pinakautak ng mata. Ang tawag dyan ay vitreous body. Okay? Yan. Itong vitreous body niya, binubuo po yan ng mga collagen, protein, sugar, minerals. And 98%, itong vitreous body ko, pinakautak ng mata, 98% made from water. Nakita niyo po? Okay? Ayan. Pagpasok ng liwanag, tatagos dito sa lens, then pupunta sa macula. Ano ba yung silbi ng macula niyan? Ang silbi po ng macula, siya po yung nagbibigay, kapag dumampi na yung liwanag dito, siya po yung nagbibigay ng clear details para makita mo yung image ng isang tao talaga. So kapag dumampi dyan at hindi pa pumupunta sa ating brain, hindi mo pa mapapangalanan yung mukha ng tao. Yan siya lang po yung nagbibigay ng clear details, itong macula. Kaya kung mapapansin nyo kanina, merong maculopathy. When you say maculopathy o pagkasira ng macula, okay? Ito po, kapag nasira ito,
Delikado na po yan. Kasi ano ba itong function ito? It gives clear details. Siya po yung tinatawag nating central vision. Nakuha niyo po? Kasi dalawa ang paningin ng tao. Isang central vision, kapag naka-straight line ka, nakatitig ka dyan, di ba po nakakakita ka dito, 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 sa taas, baba, at saka dito? Ang tawag naman po doon, peripheral vision. Okay? Dalawa ang paningin ng tao. Central vision at peripheral vision. Okay? Kapag nasira itong makilang to, ang sinisira niya yung central vision mo. Kaya kapag may kausap ka, sira yung makula mo, yung mukha ng tao hindi mo makikita kasi nasira na yung central vision mo. Naintindihan? Okay. Kung wala namang problema, tatagos yung liwanag dito sa makula, pupunta dito sa kulay dilaw. Ang tawag naman dito ay retina. Nakita? Retina. Katulad ng sinabi ko kanina, pumunta yan sa peripheral vision yung signal. Yan, ito yung peripheral vision. And then, babalik ulit dito, babalik sa central vision, papasok naman sa optic nerve. Then, dadalhin yung message papunta sa brain. Kaya mo po nakikita yung mukha ng isang tao at na-recognize mo yung pangalan niya. Ah, yun pala yun. Naman po kapag nagkaroon ng problema dito sa lens, yung sinabi niyo kanina, katarata. Ito na po siya. Itong lens na to, kaya siya nagkakaroon ng cataract. Alam niyo po ba? Kasi itong lens na yan, gawa po yan sa collagen. Collagen, protein, and water. Okay? Paano ba nagkakaroon ng katarata? Isang sanhi po yan ng oxidation process. Paano ba yan? Kasi, alam niyo po ba ang katawan natin, it makes from 65% oxygen. Okay? Hindi niyo po ba alam yun? Okay. So, ang mangyayari kapag expose ang isang bagay sa oxygen, pwede magkaroon ng oxidative stress o oxidation. Okay? Ganito lang yan. Ang katawan ng tao, nag-iiba po yan. Habang tumatanda ka, humihina. Dahil doon sa akin, pinapasok mo sa pagkain sa katawan mo, tama? Eh, halos karamihan ng tao ngayon, alam niyo po ba ang kinakain ngayon? Halos karamihan, luto. Di ba? Halos karamihan, 95% na kinakain natin, luto. Minsan nawawala na po yung alkalinity. Alam niyo po ba ang nangyayari sa katawan ng tao? Nagiging acid-base. So kapag naging acid-base ang katawan ng tao, diyan na po yung papasok yung mga free radicals. Mag-iiba na yan. Apektado na po yung mata, even po the lens. Ito po lens na to, nagkakaroon na po yan ng oxidation. Parang wala po yung pagkakaiba. Okay? Yung bakal, mapapansin mo sa bakal, habang tumatagal, umulan uminit sa labas ng bahay mo, di ba kinakalawang? So kinakalawang siya, yun ba yung sanhi ng oxidation, nagkakaroon ng rusting. So it the same. Dahil nagkakaroon ng rusting, no? Ito po ang ating lens na to, kaya kung mapapansin nyo, pag it turn of 60, mapapansin nyo po, medyo may ulap-ulap. Pero habang tumatagal, nag-65 ka na, 66 ka na, mapapansin mo, medyo blurred na. Kapag pinabayaan mo, makapal na yung kulay puti dyan, yun na po yung sanhi ng katarata. Nakita nyo po, na-oxidize na siya. Kapag na-oxidize na yan, makapal na yung puti, ang tawag doon, build-up protein. May malaking protein na po dito, kulay puti, napakahirap ng tanggalin. Ang tawag doon, katarata. Nakuha? Kapag malaki na yung katarata mo yan, minsan, mapapakonsult ka. Di ba? Sasabihin sa'yo ng mga eye doctor, nanay, nakakakita ka pa ba? Ang mangyayari, hindi na nga po dok eh. Pero po nakakaaninag na lang ako ng liwanag. Bakit sa nakakaaninag ng liwanag? Okay, tingnan natin. Ito punong-puno na ng katarata. Pagpasok ngayon ng liwanag, tatagos sa pupil, tatagos yung liwanag dahil makapal yung katarata niya dito. Hindi na makapag-penetrate yung liwanag papunta dito sa makula. Ang mangyayari, dahil makapal na yung katarak niya, nandito na lang yung liwanag. Yung image ng liwanag, nasisilip ngayon ng makula. So, ibig sabihin niya, sasabihin niya, ay, nakakaaninag pa naman ako ng liwanag. Dahil hindi na makapag-penetrate, dahil sa katarak, sasabihin ng eye doctor, nanay, kailangan na nating operahan. Siyempre, hindi naman agad operation yan. Tama? Titignan yung health mo, kung meron kang diabetes, etc. Kung medyo matandang-matanda ka na talaga, dahil may complication ka, baka hindi ka na rin operahan. Pero kung bata ka pa, at maganda yung health mo, at pwede ka namang operahan sa katarata, o operahan ka. And also, syempre, pipirma ka sa waiver. Tama? Para naman,
at least, meron kayong pag-uusap. Tama? So, kapag natanggal po yung cataract, maliwanag ulit. Maliwanag, erasure or kakayunin yan, kapag natanggal, liliwanag ulit. Ito na. Pero after 6 months to 1 year to 2 years, yung katarata ay ano nangyayari? Bumabalik. Bakit kaya? Kasi po, same scenario. Expose ulit ang katawan natin sa oxygen, sa mga kinakain natin, no? So, ano mangyayari? Babalik yung katarata. O operahan hindi kapag gumapad. O operahan, yun ang worst scenario doon. Kapag na-opera na, kasi minsan sa first operation, nasisira yung unang first layer ng yung lens mo. Kaya ang mangyayari kapag nasira na yung lens ng first layer ng lens mo, pinapalitan na po ng artificial lens, ma'am, sir. So ang mangyayari kapag napalitan ng artificial lens yan, ano naman ang epekto? Una muna maliwanag, sobrang liwanag niyan, napakaliwanag. Pero po darating yung time na yan, yung worst scenario niyan, kapag meron ka ng artificial lens, mahiluhin ka na yon. Kasi sobrang pasok ng liwanag, wala nang kumokontrol eh. Susuka ka na, nahihilo ka na, vomiting ka na, grabe, yan po yung mga reaction niyan. No? Kaya sa ating mga nanay, sa ating mga lola, lagi po nating tingnan, pa-consult natin sila sa eye doctor, no? And then nakarinig kayo ng ganito, you try it. I-try niyo po yung eye inspect, no? Wala naman pong mawawala sa inyo. Okay? Marami na pong tayong testimony. Okay? Para hindi bumalik ang katarata, all you have to do is expose mo siya saan? Expose mo siya sa isang magandang environment. Number 1, kailangan mo ng negative oxygen ion para ma-neutralize yung mga nasisira dito. Dito po sa amin sa MGI, no, marami tayong testimony dito na may mga katarata na wala. Natulungan, no, para hindi muli bumalik yung oxidation process at hindi masira yung lens mo. So, mamagitan mo na pagsuot ng ion spec dahil mataas po yung oxygen negative ions niya. Okay? So, hindi na babalik. E, paano naman kapag may diabetic retinopathy? Kung may diabetes ka, asahan mo na. At hindi mo lalong na-maintain yung pagtaas ng sugar mo, maaaring maapektuhan po yung inyong mga mata. Kasi once na may diabetic ka, prone ka po niyan sa cataracta, glaucoma at saka sa diabetic retinopathy, pagkasira ng maliliit na ugat sa inyong mga mata. Ganito po nangyayari. Nakikita niyo po itong malaking ugat na to? Okay, ang tawag dyan is retinal artery. Yan po yung pinakamalaking ugat sa ating mga mata. Okay? Siyempre, kapag ang katawan mo, ang dugo mo is lumalapot na yan dahil mataas na yung glucose, yung sugar mo sa inyong dugo. Kasi ang dugo natin from head to foot, nag-circulate po yan. Ang pinakahuling destination ng ating dugo, doon sa maliliit na ugat. Mga capillaries, baby capillaries, and then ganoon din po sa ating mga mata. Ito po yung sa mga artery branches. Ang tawag dyan, artery branch po ng ating malaking ugat sa ating mata. Siyempre, hindi naman po kapag masyado nang mataas yung glucose sa inyong dugo, ang nangyayari, nahihirapan na pong mag-circulate. Kasi po yung ating dugo, kasama po dyan yung nutrition at saka mataas na oxygen. May oxygen po yung kasama yung ating dugo. Siyempre, kapag nahihirapan na mag-penetrate at nadili po yung pagpasok ng dugo, hindi naman pwede magpantay itong maliliit na branch ng ating ugat. Okay? Dudugo po siya. Once na dumugo po yan, pagpasok ng liwanag dito, ma'am, andito na po yung dugo. So, hindi na makapag-penetrate po yung signal dito sa macula, kaya may mga black po yan. Dugo, magiging shadow po yan. Kaya kung may diabetes ka, dumugo na yan, may mga black po yan. Shadow na po yan dahil natakpan na yung liwanag, papunta dito sa macula mo, magiging shadow na po yan dito. Kaya may mga patchy black po yan. Okay? All you have to do, anong gagawin? Kapag syempre hindi mo alam yung ganitong mga alternative, no? So, pupunta ka, magpapakonsult ka. Bakit? Syempre, gusto mo makakita muli, diba? So kung meron kang pera, on the spot, sabi ko nga doon sa mga kliyente na tumatawag sa akin ma'am, kung may pera kayo, magpapa-opera kayo, tama? Ganun lang naman yan Pero kung wala kang pera, nakakulang yung pera mo, siyempre magka-undergo sa mga alternative, tama? So yung iba, napapakonsult, wala namang problema doon. Hindi na naman natin po sila tawag dyan, kinokontrol, ini-stop. You can consult po para at least kung ano yung mga advice ng inyong eye doctor na maganda. You can, pwede naman po, nasa inyo naman po yan. Okay? So, ganun siya. Okay? Dudugo siya. Okay? And also, pagkasira ng macula, alam niyo po ba sa ibang mga bansa, may mga part kasi ng bansa, halos karamihan sa lahi nila, nasisira po yung pinakamakula nito. Kasi, lalo po doon sa mga Caucasian, mga Austria, mga Albanian, may mga lahi sila, kapag nag-age sila ng mga going to senior citizen, nasisira na po yung kanilang macula.
parang sa ano nila, sa genes nila, nasisira na. Dito po sa Pilipinas, medyo malaki po yung porsyento ng pagkasira ng macular no? Kasi ang isang cause kasi ng pagkasira ng macula, when you're going to age na 60, no? Kapag mataas yung ultraviolet rays, no, ilaw o blue lights na pumapasok sa inyong mata, ang nangyayari